isang saksi. Dalawang ebidensya. Lahat huli sa akto. Isang bata ang pinagmamalungkutan ng mano ng isang yaya. Pinapalo po ako, tinali po ako sa puan. Tinali niya po isang oras. Nabunutan po ako. Ilang beses na po sa akin yung ginawa. Naiyak lang po ako. Ikalawa, huli mula sa spy cam ang pambababae ni Mister. Ako mismo nakakita sa kanya. Sigurado ako na si Mang Ruel yun. Nilapitan ko siya. Tapos tinanong ko kung boyfriend niya si Mang Ruel. Sabi ni Cheche, oo daw. Walang lihim ang hindi nabubunyag. Hihimayin ang bawat detalye. Bibigyang katwiran ang bawat anggulo. Lahat huli sa akto. Ngayon na! Sawsawara, Sawsawara! Let's get ready for Sawsawa! Harapan na naman tayo mga kapatid! Sugod na! Buong Pilipinas! Face to face na! Nako! Ha! Sana nga'y magbate! Wala na sanang awayan! Usapang maayos na lamang! Samahan nyo na kami! Let's go! Sadyang makulay ang mukha ng buhay. Tayo magharapan at pag-usapan. Aminan, awayan at mabukrayan. Gusto mo bang makisaw-saw tara ng kaibigan? Mga kapatid! Ano ba ang ating paborito? Sinong sisimangon? Sinong ngingiti? Face to face! Huwag mong talikuran! Harapin mo! Face to face! Hey! At ngayon, heto na ang First Lady ng nag-isang Barangay Hall on Air. Ang pambansang kapitana, si Ateng Jelly de Belen! Magandang umaga, Pilipinas, and to the whole wide world! I am super ready para sa isa na namang nagbabagang issue. Pero I am sure may mapupulot naman tayong araw today. At ang buwan naman ng issue na ating pagsasamahan ay ito. Makinig kayo. Isang yaya, sinasaktan ng alaga niya at itinatali pa. OMG. Pero ang lola ng bata, abay, pinatawad daw si yaya. But wait, there's more. Dahil ang asawa ni Lola, nako, huli sa spy camera na may kasamang iba. Ang tanong, saan kaya sila nagpunta? Hans, ano ang say mo sa isyung to? Naku, Ateng, mukhang marami kaming tututukang detalye tungkol sa ating pag-uusapan this morning. Hindi ba mga kasawsawan? Oo, B1 at B2, maging handa kayo today. At para bigyan ng mga kapakini-pakinabang na payo ang ating mga bisita, kasama pa rin natin sina Attorney Ben Acosta, Doktora Camille Garcia, at Father Sonny Merida. Ang ating mahal na trio tagapayo. So Luzon, Visayas, Mindanao, face to face na! Nakita raw niya kung paanong saktan ng yaya nito ang isang bata. Kaya ang ginawa niya ay isinumbong niya ito sa lola ng bata. Pero, nadismaya siya. Bakit? Aalamin natin kung ano ang nangyari. Ikukwento na yan ngayon ni Annie Rose Ana Sombrero. Pasok! Face to face! Face to face! Face to face! Magandang umaga, Ana. Umaga din po. Naku, Ana, medyo
delikado itong pag-uusapan natin. Ano ba ang nangyari? Ano yung isinumbong mo? Yung pamangkin ko po, sinasaktan po kasi ng yaya niya. Pinagsabihan ko po siya ng una. Sabi ko, bakit mo sinasaktan yung bata? Oo. Tigilan mo na yan kasi pag hindi, isusumbong talaga Teka kita. muna, ilang taon ba itong batang to? 6 po. 6 years old? Opo. Paano siya sinasaktan? Tinatali. Tinatali? Tinatali po sa upuan. Sinasabunutan. Sinasabunutan? Opo. Nakita mo sa mata Opo. mo? Opo. Nung una po, nung sinasaktan niya, Parang ganito, so ibig sabihin sinasabunutan niya, ganun? Sinasabunutan ko po, inawat ko po. Sunod na araw po, sinaktan niya ulit. Tapos pumasok po ako sa bahay nila, wala po yung yaya doon. Nasaan? Nasa labas po, nagtotong its po. Nagtotong its. Opo. Ito pong nakikita niyong litrato ngayon ay ang litrato ng batang Tinali po. tinali. Opo. Siya ay 6 years old, Opo. according to Ana. Ana, sino kumuha nitong litratong to? Ako po, kasi Ikaw. sakto nga po, pagdating ko po, may cellphone akong dala. Sabi ko, saglit lang kasi kailangan kong ipakita niya sa magulang niya para baka sabihin nilang ang ginagawa ko lang ng kwento. Sabi ko, kailangan may May pruweba. May pruweba ka. Opo. So ngayon, nakuna mo itong picture, nakita mo siya nakatali, umiiyak yung bata, sa labas yung yaya, sinabi sa'yo ngayon ng bata ay, ang gumawa sa kanya nun ay yung kanyang po niya. yaya. Opo, tapos So anong ginawa mo? Tapos iniwan po siya. Tapos pinuntahan ko po sa labas ng yaya niya. Tapos sinabunutan ko po. Sabi, ang kapal ng mukha mo. Ba't mo tinali yung pamangkin ko? O bakit daw niya Tapos, tinali? Sabi po niya, ang kulit-kulit kasi ang tigas ng ulo eh. Bata Tapos ito, yun. di ba? Ilang taon ba itong yayang ito? Bata pa ba siya? Matanda na po. Hindi ko lang po alam kung ilang taon talaga yung ano niya eh. May edad na siya. May edad na po. Tapos, nasa labas siya nagtotong its. Totoong eats. Bakit nga ba niya nagagawang sakta ng kanyang alaga? Gusto ko talaga malaman kung bakit. At bakit kailangan pa niyang itali? Magpapaliwanag na ang yayang si Aurorita Arit Hilario. Pasok! Sinungaling ka! Hindi totoo yan! Sinungaling! Wala kang ebidensya! Babalik kami! Ebidensya! Babalik kami, malaman natin ang side ni Aling Arit. Huwag kayong aalis. Diyan lang kayo, magbabalik pa ang... Akong sakit. Nagalit lang ako sa amo ko dahil nag-advance ako ng pera sa kanya ng 2 buwan. Ipadala ko sa probinsya, hindi niya ako binigyan. So, gumagante si Aling Arit. Harapin mo, face to face! Wawa ko, siniraan ha! Tanda na ako! Obvious naman na itinatanggi ni Aling Arit ang sinasabi ni Ana. Sabi ni Ana, sinaktan na, itinali pa ang bata at nakita niya ito. Pinakita natin ang picture kanina. Aling Arit, ano ba talaga ang totoo? Kung nasaktan man Oh, yung ano bata, yan? Ano yan? disiplina ko yun dahil may anak din ako. Aling Arit, ito yung picture sa likod niyo. Ito ang prueba ni Ana. Nakita niyang nakatali. Yung bata, siya ba ang alaga mo? Opo, O, yung batang ito ay ilang taon? 6 years old. 6 years old. Bakit siya nakatali? Dinalian ko lang Ah. yan siya, kaya isang araw, tapos na ako sa gawain, siyempre, magpahinga naman ako, nagtutungin po ako sa katabi lang ng bahay. Ay! So, totoo nga na tinali niyo yung bata. Oh, isang bisis lang po. Tinali ko lang yun siya, harong hindi siya makalabas, na pagbalik ko, nandyan lang siya. Hindi ko yan sinasaktan ni Kurot. Wala siyang ebidensya kung may kurot yung ganyan. Nakatali lang yun. Tama na. Ilang oras ka ba wala sa bahay noon at kinailangan mo itali yung bata dahil ang claim mo, para pagbalik mo, nandun pa rin siya. Gaano ba katagal yung pagtutong its na yan? 2 oras po, parang pagbalik ko, balik ko nandyan. So, 2 oras nakatali yung bata? Ganun ba yun, Aling Ari? Hindi naman mahigpit yung pagkatali. Aling Basta Ari, tinali, paano pag hindi naiihi makapala. yung bata? Paano pag nagugutom na uuuhaw? Nakatali lang siya doon. Bago ko siya tinali, Pinakain ko niyo muna. Hoy, wag kayo ha. Pinakain niya muna. Arong hindi siya magutom. O di pagbalik ko, nandyan lang.
Pero sa kabila ng nagawa nyo, ang napag-alaman ko ay nalaman na ito ni Aling Nelly, yung lola, di ba? Napatawad ka pa rin daw. Tama ba? Po, humingi ako ng pasensya dahil wala akong ibang mapuntahan. Eh, binigyan po niya ako ng pagkakataon. Pagkakataon, pero sinaktan mo pa rin yung bata. Pagkakataon, pero pagkatapos noon, anong ginawa mo? Ganun pa rin. Wala na akong ginagawa. Wala, pero nakita ko. Lilinawin natin mamaya yan. Bakit nga ba niya nagawang patawarin pa at palagpasin ang mga ginawa ni Aling Arit sa kanyang apo? Ano kaya ang dahilan ni Aling Nelly Tenorio? Pasok! Aling Nelly, nakita niyo ba yung picture? Opo. Yung picture na kinuna ni Ana? Opo. Ano pong reaction niyo nung nakita niyo yun? Galit na galit po ako. Galit na galit po kayo? Opo, dahil yung apo ko na yun, wala nang magulang yung patay na. Kaya ako na lang ang nagpapalaki, nagpapaaral sa kanya. Tapos nalaman kung sinasaktan pala ni Aurita. Siyempre galit na galit po ako. Dahil yun na nga lang alaga ako sa bahay, nakasama ko. Tinatanong ko naman yung apo ko, hindi naman sumasagot, yung magsumbong siya sa akin. Tinatakot. So, ibig sabihin, nagka-trauma na yung bata. Pero, napatawad niyo pa rin siya. Napatawad ko pa rin siya kasi nakiusap naman sa akin na magbabago na siya. Nagalit lang ako sa amo ko dahil nag-advance ako ng pera sa kanya ng 2 buwan. Ipadala ko sa probinsya, hindi niya ako binigyan. So, gumagante si Aling Arit. Okay, tama na po. Tama na po. Kaya binaling ko sa apo niya, tinali ko, dahil pagkatapos ko sa akong trabaho, ayun, naglalaro ako. Sandali po, Aling Arit. Sandali po, Aling Nelly. Sandali po lahat. Okay. Medyo nakakuha na tayo ng konting kwento sa ating mga bisita ngayon. May sinasabi si Aling Arit na hindi siya pinabale. Ito nga kaya ang dahilan kung bakit nagagalit si Aling Arit. Aalamin natin yan. Kapatid na Hans, alam kong maraming gustong sabihin ng ating mga sausawero at sausawera ngayon. Sige, kapanayamin mo sila. Ako, Ateng, ako medyo kinakabahan dito sa mga sausawera. Parang kanina pa rin gustong sumugod. Nako, ano gusto niyong sabihin? O, ikaw muna. Aling Aurita, bakit ka po nag-apply ng yaya kung hindi ka naman po pala marunong mag-alaga ng bata? Dapat po nag-apply po kayo dun sa katayan ng baboy kasi mga baboy po doon tinatali. Ay! Sino pa may gustong sabihin? Ikaw, yes. Go, baby. Baby! Inuha ka ng yaya para alagaan yung bata, hindi magsugal eh. Kung paano kung may nangyari sa bata, eh ikaw mananagot. Libangan ko lang Mabuti yan, sana palipas kung may oras. mangyari na hindi siyang dahilan. Eh kung may mangyari na siyang may gawa. Tsaka, Ateng, di ba ang pagyaya ka, dapat ang kinukonsider mo, ikaw yung parang pangalawang nanay? Tama. Yun. Oo. Yun. Ikaw ang pangalawang tanga-pangalaga. Eto na. Attorney! Paano ba ito? Alam natin na siguro kahit pinag-uusapan pa lang natin, parang alam na natin na child abuse ito eh. Tama po kayo sa obserbasyon nyo doon na ating Jelly na meron pong pag-abuso sa bata, child abuse. Nasa Section 10 po yan ng Republic Act 7610, yung cruelty, abuse sa mga bata na maaaring magawa ng kanyang kapwa-tao. Kaya't kung ito ay mapatunayan, ay maaaring manganib ang kalayaan nitong si Aling Arit at siya ay makulong at may kaukulangang parusa yan na mula 6 na taon, 1 araw, hanggang 8 taon na pagkabilanggo. Mabigat ang impormasyon na to na binigay sa atin ni Attorney. Maraming salamat, Attorney. Hans, it's time for Boto Hans! Oh, mga kasawsawa, nako, kailangan pa ba namin kayong tanongin ni Ating Jelly? Kita-kita naman natin. At ang nakakaloka nito, parang hindi ko nararamdaman na medyo nagigilty ang gumawa nito sa isang 6 years old na bata. Ay! Kayo ba? May nararamdaman kayong feelings of guilt? Ika nga, kung meron, aba, man makikita akong pula. Pero kung ang simpatsya nyo naman ay para dun sa tita na galit at sa lola na biglang akala natin yung nagpatawad na pero parang bumulwak ulit ang galit. Abay, Boto Hans tayo. Go!
tama ako, hindi na natin sila kailangang tanungin. Hindi na. Eto na, kitang-kita, malinaw na malinaw, talagang sinasabi nilang kahit galit ka man sa amo mo, hindi mo dapat ibinubunton dun sa batang inaalagaan mo. Aba nako! Yan ang ating boto, Hans. Okay, so humingi po siya ng tawad sa inyo at sinabing hindi na ito mauulit pang muli. Pero according to Ana, nangyayari pa rin. Opo. Siguradong sigurado ka dito? Opo. Nakikita mo? Nakikita ko po, nung nakaraang buwan nga lang po eh. Huli niya pong sinaktan yung bata, maliban nung pinatawad po, di ba? Sinungaling ka! Wala ka iyo, sinungaling ka! At maliban kay Ana, may iba bang nakakakita kay Aling Arit na hanggang ngayon ay sinasaktan pa rin niya ang kanyang alaga. Ano kaya ang mga nakikita niyang ginagawa sa bata? Ibibisto na yan ni Cheryl Martinez. Pasok! Cheryl, anong mga nakikita mong ginagawa ni Aling Arit sa bata? Kahit po ako nakakasaksi po sa mga ginagawa niya. Pag dumadaan po ako sa bahay nila, nakikita ko po yung ginagawa niya. Ano ba yung ginagawa niya? Hindi, nakikita ko! Sinungaling ka! Okay, aalamin natin kung ano ba talaga. Sandali lang po. Aalamin natin kung ano ba talaga nakita ni Cheryl. Nakako na nga si Aling Arit na hindi niya uulitin. Pero sabi ni Cheryl, sabi ni Ana, paulit-ulit pa rin. Aalamin natin kung ano pa ba ang dapat nating alamin. Lahat ng yan sa pagbabalik ng... Gusto ko sana sabihin, respetuhin natin ang matanda, pero sandali lang po, Aling Arit. Malakas pa ang boses niyo sa akin. Parang gusto ko na kayo paupuin dito. Talaga yan eh. Realisa Maligman. Minsan nakakatuwa at minsan naman nakakalungkot ang mga episodes. Pero bandang huli naaayos din ang bawat problema. Grabe, wala na talagang nakakatalo sa show mo tuwing umaga. Ang lakas ng dating mo dito sa amin sa Trinidad ng Baguio. Salamat po and God bless po sa inyo. Sana magpatuloy pa po ang ganitong programa sa TV5. Pagtalikuran, harapin mo, face to face! Face to face! Face to face! Harapin mo! Eto na! Pumasok na si Cheryl at sinasabi ni Cheryl, nakikita rin niya. Nakikita mo talaga na sinasaktan pa rin. Sinasampal po niya, tinatali niya sa upuan, umiiyak yung bata. Sabi niya kanina, isang beses lang nangyari yon. Lagi niyang ginagawa yan! Isang beses Lagi lang niyang ginagawa! Isang beses lang. Kailan mo ba nakita yung pagtali? Minsan linggo po. Eto, sa bago lang? Hindi po, lagi araw-araw din po. Ateng, baka tuwing nagtutong it siya, Araw-araw tinatali niya niya yung bata. ito, liliwanagin ko lang, no? Araw-araw niya tinatali? Opo. Parang isang beses lang tinatali yan. Dahil pagkatapos ng trabaho ko, siyempre magpahinga naman ako, nagtotoo. Teka! Aling Arit, isang beses sa isang araw. Hindi, isang beses ko lang tinali. Ever. Opo. Bakit ang sabi ni Cheryl at saka si Ana, Isang magkaibang beses araw lang. ito, nakita ni Cheryl. Ikaw ba, Cheryl, talagang nakita mo? Opo, kasi magkapit-bahay lang po Amo ko, kami. nagsusumbong siya na may Kaya nakita siya. dumadaan po Dahil ako doon. nanghiram siya ng pera sa amo ko Suicide palagi. yan! Dahil wala kang ebidensya na yung isang beses ko Kapit-bahay lang. namin. Ay, naku, Gusto ko sana nagpalaban sabihin, ka lang respetuhin ng natin ang matanda, pero sandali lang po, Aling Arit. Malakas pa ang boses niyo sa akin. Parang gusto ko na kayo paupuin dito. Talaga yan eh. Sobrang tapang. Aling Arit, kanina narinig ko sinabi ni Aling Arit na kaya mo ginawa iyon kasi hindi ka pinabale. Pina-advance ng pera. Isang beses So, ko lang yun nagawa ganito yun. ang nangyayari. Parang ginagantihan mo si Aling Nelly dahil hindi niya kayo pina-advance. Oo, Tama? nainis ako doon ko. Binaling sa apo niya. Ano ba itong ina-advance ninyo? Para saan po itong ina-advance Ipadala ko sa mga anak ko sa probinsya kay single parent na ako. Wala akong So, asawa. since... Rin natin ang sitwasyon, itatali ni Aling Nelly ang anak ninyong 7 years old. Anong gagawin niyo sa kanya? Siyempre, magalit din ako. O, di naiintindihan mo sila ngayon. Pangako siya ng pangako. Pag 3 buwan ako sa kanila, increasean niya ako. Hindi ako niya in-increasean. Humiram ako ng pira kay padala ko sa probinsya. So, Aling hindi ako Arit, inigan. sa Doon madaling ko binaling sabi, sa apo niya. since nangangatwiran kayo sa amin ngayon ng ganyan,
Sa madaling sabi, okay lang na itinali nyo yung apo niya? Okay lang? Hindi, sa galit ko lang, doon ko na ibaling sa apo niya. Okay. Bakit hindi na lang kayo nakipagtuos kay Aling Nelly? Bakit sa bata nyo pa ibinuhos? After breakfast, wala na yan silang mag-asawa. After breakfast? Gabi na yan sila dumadating. Gabi na? O, sa gabi nyo sila kausapin? Tulog na kami. Pagdating nila. Alam niyo Magkita po? kami sa umaga lang sa breakfast. So, okay lang yung ginawa ninyo. Naku, hindi ko po talaga... Alam nyo, mas gugustuhin ko kayong intindihin kung medyo may nararamdaman po akong pagsisisi ng konti. Pero wala po talaga ako nararamdaman. Doktora, I really want to know, ano po ba ang nangyayari sa atin? Ano pa nangyayari kay Aling Arit? Ako po, pinipilit kong intindihin yung punto ni Aling Arit, pero medyo nahihirapan po ako. Tapos, ang gusto ko pong malaman, aside from the fact na yun nga, sinasaktan nga niya ang bata, ano po ba ang tumatakbo sa kanyang isip? Bakit po sa obserbasyon naman nating lahat dito na parang ipinaglalaban po niya ang mga nangyari? Gusto ko rin po malaman kung ano ba magiging resulta nito, epekto nito sa bata. Unang-una, yung ginagawa dito ni Aling Arit, kung nagagawa niya sa ibang tao to, siguro pwede at marahil nangyari sa kanya na siya ay nasasaktan din before at ito yung akala niyang pamamaraan ng disiplina. At 49, pwede nating sabihin na nasa menopausal age siya kaya yung hormones niya kumbaga extreme na medyo agresibo na kumisan galit na galit, kumisan kalmado ka, maaring apektado sa pagtatrabaho yan. Pero hindi ibig sabihin dahil una-una 6 na taon yung inaalagaan mo Pag 6 na taon, tapos nakita na ganitong klaseng yaya meron ka, ang bata kawawa dito. Alam niyo po ba, yung paggagalaw-galaw lang niya doon sa kamay niya, pwede po kasi baka mahina po yung buto ng bata, magkabali-bali ka agad yon. Pangalawa, yung pag-resist niya sa upuan, biglang tumumba, magkaroon niya ng contusion or mamaya mabagok ang ulo, mamatay. So napakahirap para sa isang bata. Alam niyo, unang-una siguro kung nandito yung bata or kung may pagkakataon na nakikita natin na merong trauma na na-experience itong batang to, dapat mag-undergo talaga ng debriefing yan. So napakaraming implications ito, Ateng na sana maintindihan dito ni Aling Arit na nangyayari. At the same time, ito sila Ate Nelly na makita nila na, naku, mahirap para magkaroon ng kasambahay na katulad po ni Aling Arit. Maraming salamat po, Doktora. Medyo naliwanagan tayo ng konti. Sana po narinig niyo maigi Aling Nelly and Aling Arit. Cheryl, maliban dyan, meron ka rin daw alam. Dahil balita namin na nag-away daw si Aling Nelly at ang kanyang asawa ngayon dahil sa may sinabi ka sa kanya. Ano po ba yung sinabi mo? May nakita ka daw? May nakita ko po yung asawa niya na may kasama pong babae. Nag-away nga raw sina Aling Nelly at ang kanyang asawa dahil sa ibinuko ni Cheryl ang nakita niya. Totoo ba ito? Alamin natin sa mismong may katawan, Roel Tenorio. Pasok! Uy, may pakis-kis? Balik-balik ka pa dyan. Mang Roel! Totoo ba na nakita daw kayo ni Cheryl sa Cubao? Ano ba ginagawa niyo sa Cubao ng mga oras na yun? Ando lang ako sa Cubao dahil FX driver ako. FX driver kayo. Oo. Nakita raw kayo ni Cheryl at sinabi niya sa misis niya, si Aling Nelly, na nakita raw kayong may kasamang ibang babae. Hindi ko alam. Nakita niyo sa isang... Hindi po totoo yun? Hindi ko alam ang sinasabi niya. Hindi niyo po alam talaga ang sinasabi niya. Lumabas. Hindi raw alam ni Mang Roel ang sinasabi ni Cheryl na nagpunta siya sa Cubao, sa motel na may kasamang babae. Ano ba talaga ang totoo? Alamin natin yan sa pagbabalik ng...
Ateng Jelly de Belen would like to thank the following: Glamour 15th Avenue, Bambi Fuentes, Bello, Rain Nail Art, Salon de Manila, Plains and Prints. Hans Mortel would like to thank Dr. Ariel Recto Dabalus. Face to Face would like to thank the following: AXN Time and Sports Shades, Lasap Gata Mix, tamang timpla sa pang-araw-araw na gatang ulam. F101, wear your needs. Home Appliances by Minami, galing ng quality. Ito ang tunay na masarap. Select soy sauce, kaya toyo pa lang, ulam na. Ito ang bilhin. Elmore Oil, ang natural, garantisado at mabisang gamot sa sakit ng iyong katawan. Try it yourself and see how effective it is. Vantage Razors, Cowboy Grill since 1994. Live bands, great food, unique experience. Harapin mo, face to face! Face to face! Face to face! Sinabi sa ating kanina ni Cheryl na nakita niya si Mang Ruel sa Cubao na may kasamang ibang babae pero itinanggi to ni Mang Ruel. Sabi niya, hindi daw totoo yan. Hindi ako yon. Eto na. Pagdating ni Mang Ruel, may pakis-kiss pa si Mang Ruel. Na sinagot naman ang sampal ni Aling Nelly. Magkaaway po ba kayo ngayon, Mang Ruel? Hindi naman. Okay lang naman Aling kami. Nelly. Medyo siguro Ba't yung na ano sinampal lang si Mang nito. Ruel? Kaya nakita ko kanina, baka ko pa nga Wala kayo naman, sa okay lang sofa naman kami sa lumabas. bahay eh. Okay lang kami sa bahay. Hindi ka maamin. Galit kayo dahil may babae siya. Mayroon po. Paano nyo naman nalaman may babae siya? Siya na nagsumbong sa akin. Dahil sinabi nga sa inyo ni Cheryl. Opo. Pero sabi po niya, hindi raw totoo. Sinungaling yan. Mali ang tanggi niya sa akin pag tinatanong ko. So, mas naniniwala kayo sa sinasabi ni Cheryl? O, naniniwala po ako kasi may malas. Kasi nakita ko po Kasi nakita mo talaga. Kailan naman yun? Nabangan ko po yun nung April. Ang tagal? Noong April. Opo. Noong Nabangan ko po April. sila nung mabas. Tapos Mang Ruel- tinanong ko po yung babae. Tinanong Ay, yung babae. nakausap mo yung babae? Opo. O tapos? Tapos tinanong ko po kung kilala niya po si Mang Ruel. Sabi niya, boyfriend daw po niya. Sinabi niya na boyfriend niya. Sinungaling ka. Uyo! Teka. Niwala ka naman dyan. Chismakers Ano? yan. Chisma... Grooving naman tayo ng mga Romel Chismakers! Cheryl, anong itsura ng babae? Maganda po, bata pa. Tapos maputi. Tinanong mo kung ano pangalan niya? Opo, Ano pangalan? Chechi daw po. Cheche. Opo. Mang Roel, may kilala po ba kayong Cheche? Marami kong kilalang pangalan Cheche. Ang dami-daming pangalan Wow. Cheche eh. Maraming Cheche. Banggang wagas Hindi naman lang itong isa Cheche. PR ni Mang Roel. Siyempre nga naman, kung nagdadrive ka ng FX, marami ka nakikilala. At maraming Cheche nga naman dito sa Pilipinas. Parang Junjun din yan. So, Cheche, Totoy, o... Mang Roel, ilang taon na po kayo? 57 yan. 57. So 57 na si Mang Roel, ang claim po niya, hindi raw po daw talaga totoo yun. Marami siyang kilalang Cheche. Bakit sabi nung Cheche, kayo daw ang boyfriend niya? Sabi niya kay Cheryl. Opo, sinabi po niya. Sabi ko naman sa inyo, chismakers yan. Chismakers yan. Huwag ka na magtanong. Ang tanda-tanda mo na, lumababay ka pa. Hindi naman Patunayan mo muna. Mamaya. patunayan daw muna. Sabi ni Mang Roel, patunayan mo muna. Mang Roel, saan po ba kayo nung Monday ng gabi? Ha? Nung Lunes ng gabi, saan po ba kayo? Nag-check up ako kung makakapag-extra ako sa pagdadrive. Lumabas kayo para i-check kung pwede kayo mag-extra sa pagdadrive. Ano po na nangyari? Check up ko. Tapos ano po nangyari? Hindi po nakapag-drive ba kayo o hindi? Wala naman. Puro may ano na eh. Ibabag-drive Wala kang mapag-extrahan lahat. May mga driver na eh. So ibig sabihin nung Lunes, hindi kayo nagmaneho? Hindi. So, ang ginawa nyo nung Lunes, nagpunta lang kayo para i-check kung pwede kayo mag-drive ng FX pero hindi kayo natuloy. Okay, sino po kaya ito? Ay! Panoorin po natin ang buo. Aling Nelly, kalma lang po. Mang Roel, ito ba ngayon ang bagong FX? Yan, ang bagong FX. Yan, yan po yung babae. Yan, panik pa.
sweet lang. Ay. Si Mang Roel talaga namang nakatuk pa, ha? Parang rapper lang. Ito saan na to? 6:00 po ito ng gabi. Kuha mula sa camera. Sa cellphone po nang gagaling itong... Nasa mot-mot sila. Sa loob ng mot-mot po ito. Ay, nakakaloka ito. Oh my... OMG. OMG. Makalipas ang 1 oras, ito naman ang kinunan mula sa spycam. Sa cellphone ni Cheche, bago sila... Ito pa, palabas po ito sila mula sa spycam. Wala naman akong damit ganun ah. May yakap pa. Balik-alik ka pa! Mang Roel! Diretsahang tanong. May kakambal po ba kayo? Wala. Bakit kayo nagbablush at parang nangingiti-ngiti pa kayo ng slide? Ako ba yun? Ano po yun? Ako ba yun? Gusto niyo ulitin natin? Panoodin natin ulit? Parang hindi ako yun eh. Gusto niyo panoodin natin ulit para siguraduhin kung kayo yun? Sige. Pwede bang ulitin natin tapos i-freeze natin? Sino yan? Sino yan? Ikaw yan, oh. Sinungaling ka. Sino yan? Oh, tutot malag ka lang nga na mababay ka pa. Tingnan mo naman yung posing mo dyan, Mang Roel. Mang Roel. Booking na. Eto na, Mang Roel. Buko pie, buko salad, buko shake, buko juice pa. Wala na. Hindi nyo na talaga masasabing hindi kayo yon. Ulitin ko ngayon ang tanong ko sa inyo kanina. Sino si Cheche sa buhay ninyo? Nakilala ko lang yun sa pag nung nagdadrive ako sa FX. Agad-agad! Nakilala nyo kailan? Nung, tagal na, way back. April. Way back. Kailan po yung way back? Kailan po yung way back when? April pa yun eh. Nakilala ko yun. So, April, tama. April ang sinaba ni Cheryl. April. April niya kayo nakita. So, April nga talaga. Tama. Tama si Cheryl. O, ito ngayon, Mang Roel. Girlfriend niyo ba yung si Cheryl? Ay, si Cheche. Kaibigan ko lang yan. Kaibigan? May closed door conference kayo sa Mot-Mot? Mamula-mula pa ang ilaw sa likod. Balik-alik ka pa, kaibigan. Pero may mga ganyang kiss. Kayo, kaibigan ba? May kiss sa leeg. May kaibigan bang kinikiss sa leeg nung ganun? Kasama sa Mot-Mot, may conference na nakaposing kayo paano si Derek Ramsey. Alamin nga natin ang totoo mula mismo kay Riza Marie Cheche Texon. Pasok! Ay, tama na! Ay! Cheche! Siya ang asawa. Mas maganda ako sa'yo. Oh, bata ka pa! Cheche! Siya ang asawa. Ka kasi! Cheche, sabi ni Mang Roel, magkaibigan lang daw kayo. Hindi ko totoo yun. Ano ang totoo? Sabihin mo sa amin ang totoo. Mag-boyfriend po kami. Boyfriend mo siya. Opo. Ikaw ba yung babaeng nakita namin sa video? Opo. Ikaw yon. At yung mga litrato na pinakita, ikaw ang kumuha nun? Opo. So, ibig sabihin nito, pumayag ka. Opo. Nailabas namin itong mga litratong to at Opo. yung video cam na to. Bakit? Bakit ka pumayag? Mahal ko siya eh. Pero Cheche, sandali lang. Alam mo ba na si Mang Roel ay may asawa? Opo, alam ko po. So, na magsimula ang relasyon ninyo, alam mo na Opo. may sabit si Mang Roel. Opo. Pero itinuloy mo pa rin ang relasyon? Opo. At
willing ka pang ipakita sa amin itong mga video na ito Opo. dahil sa pagmamahal mo sa kanya. Opo. Sabi niya, kaibigan ka lang daw niya. Parang hindi niya talaga inaamin na may relasyon kayo. Kung magkaibigan lang kami, hindi ka papayag na magkasama tayo sa Pero ngayong... Inamin mo na nga anak kayong dalawa. Nakikita mo ngayon, kaharap mo ngayon yung asawa niya. Tinatanggi niyang kayo. Kaibigan lang daw kayo. Gusto mo pa rin bang ituloy ang relasyon na meron kayo? Opo. Oo. Bakit? Mahal ko po siya. Mahal mo siya. Teka nga, Mang Roel, kanina sabi mo, kaibigan mo lang si Cheche. Ngayon talagang proud na proud siya sabihin na mahal ka niya. Mahal niyo ba si Cheche? Mahal ko si Che, pero mas mahal ko asawa ko. Mahal mo kaya ako? Kanina po sabi niyo sa amin, kaibigan niyo lang si Cheche. Noong Lunes, sabi niyo rin, magdadrive kayo ng FX. Tapos, nandoon pala kayo sa Motmot, may conference call kayo doon. Cheche, narinig mo yung sinabi ni Mang Roel? Aminin mo na kasi. Huwag ka na mag-deny. Sabi mo sa akin nung Monday, mahal na mahal mo ako, kaya mo pagpalit sa asawa mo, tapos ngayon sabi mo sa akin, di mo ako mahal. Oh, nung Monday lang ito. Ano lang ngayon? Sino sa amin dalawa pagpiliin mo? Kaya mo daw siyang ipagpalit sa kanyang asawa. So, bale, syempre, umaasa ngayon itong si Cheche. Dahil sinabihan nyo na kaya niyong ipagpalit. Che, mahal kita pero andito misis ko eh. Siya ang mahal ko. Paano kung wala ang misis nyo? Sabi niya sa akin akong mahal niya. Ano po ang tawag nyo kay Che? Ikaw, Che, ano tawag mo sa kanya? Be. 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 Be? Ano tawag niyo po kay Aling Nelly? Nelly. Nelly. Aling Nelly. So ngayon, nakita niyo na si Che. Nakita niyo yung video. Ano ngayon ang gusto niyong gawin? Hindi ko natatanong kung ano nararamdaman niyo. Kasi alam na nating lahat. Pero gusto ko po malaman, ano pong gusto niyong gawin ngayon? Ay, nasabi niya mas mahal niya yun. Di maghiwalay na kami. Doon na siya sa kabit niya. Ay, kailangan talaga mapayuhan ang ating mga bisita today. Alam mo, Che, kanina, nagulat ako sa galit mo kay Aling Nelly. Nagulat talaga ako. Siguro mamaya, pag-usapan natin yan. O pag kinausap ka ng ating trio tagapayo, marirealize mo kung ano yung ginawa mo kanina. Magbago pa kaya si Aling Arit? Si Mang Roel kaya? Tanggapin pa ni Aling Nelly? Malalaman natin yan mamaya. Kailangan na natin dito ang payo ng ating mahal na trio. Kayo na pong bahala. Ulitin pa? Siguro, dahil nga nagkabistuhan na, baka hindi na humaulit. Anong baka? Pag magbabago siya, magbago ka. Puro ka lang oo. Oh, tama. Kanya yan, hindi porke... Kasi nasaktan ko siya, napakalaki pong ano. Isa-isa. Okay? Oh. Kaya nahuli niya kasi kung pera-pera lang daw nung una ganun yung isip niya. Kaso ang dami daw pinangako itong si Mang Roel. Nag-usap-usap na ang ating trio tagapayo at ang ating mga bisita today. Aalamin ko na po sa inyo kung ano po ang inyong napag-usapan at ang kanilang mga plano. Attorney. Alam niyo, Aling Nelly, unang-una sa lahat, hindi ko po kinukonsinti yung ginawa ng inyong asawa na magkaroon pa ng ikangay kalaguyo. No? At yun nga, napatunayan nyo na. Subalit, alalahanin ninyo na kung meron mang mga ganyang sitwasyon, maaari namang patawarin at bigyan pa ng pagkakataon. Kaya't sana sa pamamagitan ng programang ito, alam ko masakit sa damdamin mo. Yung ikaw ay pinagtaksilan. Ngunit kung talagang bibigyan mo pa rin ng halaga at importansya yung pangako mo sa iyong asawa, magagawa mong patatawarin siya. Yun lamang.
Doktora. Ang nakausap ko ay si Cheche at talagang tinanong ko sa kanya kung totoo bang pag-ibig ito. At sabi nga niya, ma'am, pera-pera lang po talaga. Meron po kayong anak na bunso na 27 years old at sabi niyo nga, galit na galit sa ginagawa niyo yan. Paalahanan ko lang po kayo na palagi kong sinasabi sa aming mga episodes na merong ama. Ang ama po ang nagtuturo para matutong magmahal ang kanilang mga anak. Ano kung klase po ang ituturo niyong pagmamahal kung ganyan po ang ginagawa niyo? Na kumakaliwa kayo, nagdi-deny kayo, 3 taon pa lang kayong nagsasama dito ni Aling Nelly at sabi niyo, ngayon ko palang ginawa. Ano pong tiwala ang maibibigay ng isang ama na nakikita ng kanilang mga anak na ganyan ang ginagawa niyo? Paano nila ma-maintain ang pagmamahal kung yung tatay niyo nga ganyan eh? Kayo po ang magtuturo sa kanila para ma-maintain yung magandang pakikipagrelasyon nila sa kanilang mga future na magiging asawa or karelasyon. Pero kung ganyan po, ano pong klase? Siguro unang-una, humingi po kayo ng dispensa sa inyong mga anak. Dahil sabi nyo nga, galit na galit sila. Pangalawa, Cheche, hanggang kailan yung ganyang trabaho? Alam ko, sabi mo sa akin kanina, yung kikitain ng kinsenas at 30, kaya mong kitain ng isang araw. Pero hindi ganun ang pamantayan para ikaw ay maging mabuting tao at maging maayos. Kinakailangan mag-isip ka rin ng paraan na ikaw ay makontento na nagtratrabaho ka ng marangal at nagiging maayos yung pamumuhay mo na hindi mo kinakailangan yung kaya ka nahulog dito kay Mang Roel sa sobrang daming pinangako. Kasi kaya daw siya nahulog dahil ang dami daw pinangako itong si Mang Roel. At para naman po paalalahanan lahat ng gustong magkaroon ng yaya bilang sila ay yung magiging tagapag-alaga ng inyong mga anak. Hindi naman po masama na talagang i-assess natin ang mga magiging yaya. At dito nga nakita namin na si Aling Arit sa buong buhay niya na siya yung kaanak, never siya naging parent, ateng. Ang asawa niya ang nag-aasikaso, namatay nga yung asawa niya noong 2008. Siya ang trabaho niya ang ginagawa niya is magtrabaho. So, tandaan natin bilang isang magulang, kung kayo'y mag-aanak, it's always a choice na maging magulang kayo at dapat maging mabuti at responsabling magulang. Hindi po kinakailangan na puro trabaho lang iisipin natin dahil paano ang ating mga anak? Yung future po nila nakasalalay sa inyo. So sana maintindihan niyo po yun, Aling Arit. Yun lang po. Thank you, Doktora. Father. Yun din po ang aking nakita. Ito kay Arit. Na paano niya may bibigay ang pagmamahal sa isang inaalagaan niya kung hindi niya naramdaman yon. Yun ang kakulangan sa kanya. Pero Arit, kahit na hindi ka naging nanay o hindi mo naalagaan ng iyong anak, mayroon po tayong kasabihan ng mga bata po'y anghel. Pero sa ginawa mong pagtali at pagnanakit sa batang inaalagaan mo, ikaw na mismo nagbibigay sa isang anghel upang siya later on maging monster. Diba? Ang mga bata po ay ginawa ng Diyos na mga anghel upang magkaroon ng puwang sa ating puso. Sabi nga ng ating Panginoon, ang sino mang gumawa at hindi tanggapin ang mga batang ito, ay hindi ko rin tatanggapin sa aking kaharian. Paano kung ayawan ka ng Panginoon dahil sa ginawa mong hindi pagtanggap sa bata at sinasaktan mo? At para dito naman sa pangalawang problema, totoo, sabi nga ng isang English na makata o poet na si Coleridge, sa isang tao nariyan ang monster, nariyan ang demonyo sa isang tao. Pero hindi yun natatapos doon. Dahil ang isang tao ay mayroon din anghel sa kanya at mayroon din Diyos sa kanyang buhay. So ibig sabihin, ikaw ang gumawa ng kasalanan mo. Kaya nagkasala ka, humingi ka ng tawad. At ang paghingi ng tawad ay sasamahan po ng paggawa ng kabutihan. Iwaksi mo na ang iyong kasalanan.
Iwan mo na ito. O anumang mga tukso sa buhay na darating sa iyo, handa mo lang pigilan dahil nandyan ang Panginoon sa iyo. Salamat. Maraming salamat sa inyo. Mang Ruel, sige po, meron po kayong gustong gawin? Sorry ha. Talagang napilitan lamang ako. Hindi ko naman talaga gustong gawin yan eh. Kasi na ha? Pasensya ka na ha. Pasensya ka na. Pwede ba akong hindi na-apologize kay ano? Che? Bahala ka. Parang for the last time. Okay? Che, pasensya ka na ha. Dito matatapos ang lahat. Ha? Sana, mapatawad mo ko, ha? Ha? Mang Ruel, sana po talagang taos-puso ang inyong paghingi ng tawad at talagang ang pagsisisi niyo po ngayon ay talagang galing po sa inyong puso. Talaga? Oo, siyempre. Mahal ko asawa ko eh. Sige. Paniwala po natin. Babalikan ko po kayo. Punahin ko muna si Che. Ikaw ba may gusto kang sabihin kay Aling Nelly? At kay Mang Ruel? Sana huwag niyo nang ulitin. Yun lang kay Mang Ruel? At kay Aling Nelly? Pasensya po. Kasi kahit ilang buwan lang po kami, minahal ko po talaga siya. Pero Siyempre, kung talagang nagmahal ka rin, naiintindihan din man namin yun. Pero siyempre, alam natin na kahit ano pang gawin natin, hindi to ang tamang pag-ibig para sa'yo. Makakahanap ka rin ng para sa'yo, balang araw. Binata, kaedad mo, yung magiging totoo sa'yo. Mapunta naman ngayon tayo kay Aling Arit. Aling Arit, siguro pagkatapos yung makausap ang ating trio tagapayo, marami na nangyari, marami na nasabi, hindi ko napapagka-ulit-ulit pa ang mga nagawa niyong hindi tama. Gusto ko lang po tanungin sa inyo ngayon, naiintindihan niyo na ba kung bakit masama ang loob sa inyo ni Aling Nelly, kung bakit hindi niyo dapat saktan ng bata? Naiintindihan niyo po ba? Opo. Una sa lahat, si Ma'am Nelly, manghingi ako ng dispensa na nasaktan ko yung apo niya. Meron po ba kayong gustong sabihin sa bata? Mayroon po. Sige po. Kung nasaktan man kita nang dahil sa galit ko sa lula mo, pasensya na po at patawarin mo ako at sana hindi ka magagalit sa akin. Dahil nagalit lang ako sa lula mo nang dahil hindi ako napagbigyan na magbali ng pera. Aling Nelly, alam ko po na palagi kayong wala sa bahay, no? Buong araw. Umaga pa lang, tapos sa gabi na kayo umuuwi. So, marahil hindi nyo talaga nababantayan kung sino man ang nag-aalaga sa apo ninyo. Wala po kayo ibang kasama sa bahay maliban kay Aling Arit? Wala po. Wala. Siguro po sa susunod, kung may kukunin kayong magiging tagapangalaga ng bata, tama si Doktora, dapat po talagang suriin, busisiin niyo po at alamin niyo po kung sino siya, saan siya galing. Baka mas maigi po na kung alam ko pong pag-uwi niyo, pagod na kayo, baka maaari pong gumawa kayo ng paraan na mas matututukan niyo yung bata. Bilang 6 years old po siya. Alam ko pong kailangan yung kumita, pero tinan niyo naman po nangyari. Pagdating po sa asawa niyo, humingi po ng tawad sa inyo. Ano pong balak niyo ngayon? Pagbibigyan ko siya, patawarin ko siya sa una. Pag nagawa pa niya sa susunod, ayaw ko na talaga. Mag-iwalay na kami. Ganun lang naman ako humingi ng pasensya talaga in person. No? Sabi ko, patawarin mo na lang ako. Sige. Ganyan-ganyan lang. Ganyan-ganyan lang talaga. At medyo nagkakaayos pag nagkahiga na.
Sabi, yun na nga. Oh. Maraming salamat po sa tiwala nyo sa amin dito sa Face to Face. Hangad lang talaga din namin ay maayos ang inyong mga problema. Sana po itong mga problema ito hindi na maulit. Sana po maibaon na ito sa nakaraan. Hay, nako, aminan na po tayo mga kapatid. Ano bang napaka-importanting aral na naman ang natutunan natin sa isyong ito today? Hindi sapat na naibibigay natin ang pangangalaga at pangangailangang material at pinansyal ng ating mga mahal sa buhay. Aanhin mga ba nila to kung kulang naman sila sa kalinga at pagmamahal? Sadya talagang napakahalaga na tayo ay may personal touch sa ating mga mahal. Dahil mas ramdam nila ito sa ikabuturan ng kanilang mga puso. Kaya sana kahit gaano tayo kaabala, ay maglaan tayo ng oras at panahon para sa kanila. Dahil iba ang nagagawa nito sa paghubog ng kanilang pagkatao. Sa mga mag-asawa naman, para maipagpatuloy ang matamis na samahan, sabay ninyong lingunin ang maganda ninyong nakaraan. Para sa ating face-to-face, heart-to-heart thought for the day, ang pag-aalaga sa mga mahal mo ay mas ramdam kung ikaw mismo ang gagawa nito. Thank you very much sa pagsama ninyo sa amin, mga kapatid! At maraming salamat sa ating mga co-host. Hans, salamat! Dance Squad, thank you! B1 at B2! And of course, sa ating trio, Tagapayo! Sa mga sausawero at sausawera. At sa lahat ng mga bisita nating nagtiwala para ibahagi sa atin ang kanilang mga totoong kwentong buhay. Thank you very much din sa ating mga sausawero at sausawera online worldwide. Ako po ang inyong pambansang kapitana ating Jelly na laging nagpapaalala. Ang problema pwede mong tawanan, pero hindi mo yan dapat talikuran. Kaya naman kung may problema ka, harapin mo. Pag-usapan natin yan. Para sa inyo to, mga kapatid.